Kung kailan pumasok ang October na to, malapit na magpasko, dun din siya nanlamig sa'yo. Bakit nga ba? Kasi sa umpisa pa lang siguro hindi mo na nakita yung mga senyales na nananawa na yung partner mong lalaki sa'yo. Siguro dahil may ugali ka o may mga bagay siya na ginagawa mo na ayaw niya. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang mga signs kung nananawa na ba yung isang lalaki sa'yo. Pero bago yan, mag-subscribe muna kayo kasi mostly nanonood ng videos ko, lalong-lalo na yung most viewed videos ko is like 70% ng nanood ng video na yun na hindi nakasubscribe. So please do me a favor na please mag-subscribe muna kayo. And ilike nyo na tong video na to, of course. At kung gusto nyo magpa-shoutout, ay susunod na rin to yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Kung gusto nyo masama sa shoutout section ay isulat nyo lang yung pangalan nyo at kung taga saan kayo. So without no more further ado, ito ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutouts since last week. Napupulol na naman. Ayan, binabati ko unang-una yung pinakasuking-suki natin from the very beginning na si Lizel Nociliado ng Qatar. Hello po. Kay Marisa Doliaga ng Saudi. Kay Maribeth Madarang ng Kuwait. Kay Evangeline Galyosa ng Bulacan. Kay Marilyn Sumawang ng Hong Kong. Hello po. And then kay Kit Roncale ng South Korea. Ayan, kung saan ka sa South Korea, mag-meet tayo dito. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa channel ko. At sana dumami pa yung family natin dito sa South Korea. At balang araw magkikita-kita rin tayo dyan sa Pilipinas. So without no more further ado, ito yung mga signs na nalalamig na or sawang-sawa na yung lalaki sa'yo. Aray. Unang signs kapag sawa na yung isang lalaki sa'yo ay kung hindi ka na komportable kapag kasama mo siya. You girls have some instinct, you know. Napakalakas ng mga instinct ng mga babae. Minsan nga, pinagmamayabang nyo pa yan eh. Naku, gawin mo na lahat, wag mo na susubukan yung instinct ng babae. Which is, for me, parang totoo yun. So, malalaman nyo kapag hindi ka na komportable sa kanya, kasi may makikita kang pagbabago sa mga galaw niya, makikita kang mga pagbabago sa mga pag-uugali niya, that makes you uncomfortable. And it makes you say sa instinct mo na baka nagsasawa na tong lalaki na to sa akin. Diba? Which is, maybe not just 80% true. Diba? Kasi meron ka na nakasanayan diba? Meron ka na nakasanayan nakita sa kanya na dati ganito siya at consistent siya. Bakit bigla na nag-iba? So, yeah. Kapag may nakita kang ganung bagay at naramdaman mo na hindi ka na komportable, papunta na tayo sa part na malapit na siyang manawa sa'yo. Up next is kapag hindi na siya sweet. Ito yung napaka-basic term kasi nature ng isang lalaki kapag in love siya sa isang babae is number one is nagiging clingy kami, nagiging bata kami, nagiging, ganyan kami magpakita ng comfortability na masaya kami sa inyo kapag pinakita namin yung traits na yan. So, kapag hindi na siya sweet, kapag hindi ka, may mga bagay na namimiss mo na sa kanya na hindi na niya ginagawa, yung kaswitan niya nga, it only means na, sorry to say this, pero nananawa na yung lalaki na yan sa'yo. So, you have to talk about that, pag-usapan nyo ng maayos at solve it on a peaceful way. Huwag yung sigawang paraan Huwag yung susulbahin yung problema na to through shouting kasi walang mananalo sa inyo. Nagpapataasan lang kayo ng boses pero hindi nyo sinusulba ang problema. Up next is kapag palagi na lang yung dinadaan ito sa biro. Kapag dinadaan niya lang niya through a joke way. Kapag pabiro niya sinasabi na nananawa na ako sa'yo, nakasawa ka na. Kapag paulit-ulit mong naririnig sa kanya yan. Kasi, we guys, sa amin ang galing yung salitang, jokes are half meant. Yung mga biro, merong kalahati doon ay totoo. Totoo yun. So, do not ignore that signs. Kapag dinadaan niya sa biro, pero kung isang beses, 2 beses niya lang ginawa, tapos hindi na niya inulit is, you can take consideration on that one. Pero, pag palagi na lang yung ginagawang biro sa'yo yan. Kasi we guys, hindi kami nakikipag-break sa isang babae. Hindi kami nakikipag-break. Generally,
hindi kami nakikipaghiwalay sa isang babae. Kasi yan yung nature namin. But sometimes, we show some stuff that we are like, mga subliminal sign na minsan ayaw na namin, pero hindi namin kayo mabitawan kasi nga, based on nature namin yun. So, magpapakita na lang kami ng mga senyales or minsan yung ibang lalaki gumagawa na lang ng paraan para yung babae na lang yung bumitaw sa relasyon. Up next is kapag hindi na siya nag-open up sa'yo, which is the most important part, the most important thing sa isang relasyon is yung pag-open up. Lalo-lalo na yung mga importanteng bagay or the basic things na mga nangyayari sa'yo everyday. Yung mga importanteng bagay na nangyayari sa'yo everyday, you need to open that up. Pero paano? Paano kung hindi na niya nagagawa yun? Diba? Yung mga ganung bagay. Paano pag hindi niya na nagawa? Excuse me, nasinok tayo. Ano lang ibig sabihin nun? Wala na siyang pake. Wala na siyang pake mag-update sa'yo. Wala na siyang, wala na siyang effort para ikwento sa'yo yung buong araw niya sa'yo. Ano pa ba ang ibig sabihin nun? Napakalinaw na. Magsuot ka na ng salamin kung hindi ka pa nalilinawan. Pero para sa aming lahat, napakalinaw na sign yun na malapit na siyang manawa sa'yo, te. And last but not the least is kapag zero effort na siya. Yes. Lalaki, babae. Lalaki is always doing the effort at first. At kapag nakuha na namin yung loob nyo, kapag sinagot nyo na kami sa isang relasyon, we are doing our best more and more and more to level up that relationship. Mas lalo pa namin ginagalingan sa pag-e-effort, mas lalo pa namin ginagalingan sa lahat. Pero kapag nawala na to, after years, mostly kasi nangyayari yan after a year, or maybe minsan 8 months sa katagalan ng relasyon. It only means kapag nawala na yung effort na yan, kapag dati nakaka-receive ka ng mga flowers like twice a month, just basic yan twice a month. Ngayon hindi na, magtatatlong buwan na, wala ka nang natatanggap na flower. Hindi ka na nilalabas sa mga restaurant. Bahay-bahay na lang kayo. Sabihin, nagtitipid. No. I mean, there's a budget on everything. Alam ko, magaling din yung mga kapwa kong lalaki mag-budget eh. Alam ko eh. So, man, ano ba bang inaantay mo? Zero effort means zero responsibility, zero chances of stepping up on that relationship. Pero ako gusto ko mag-step up. Kaya i-subscribe nyo na muna tong channel ko at i-like nyo na tong video ko. So, kung nagustuhan nyo tong topic natin ngayong araw na to. At maraming salamat po sa mga nagpa-shoutout sa atin. Just keep on writing your shoutouts at babasahin ko po yan. Uulitin ko. So, without no more further ado, ito po ang aking personal Instagram account. I-follow nyo po yan. Gawin nyo na po 1,000 subscribers. Ayan, di ba? Para magka-badge na rin tayo someday. At makagawa rin tayo ng content dyan sa Instagram. So, without no more further ado, again, ulit-ulit ko na. Ako nga po pala si Yuli at mahal na mahal ko kayo. Sobra!